Hello po muli mga kababayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambay Makabayan. Magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan kahit saan pong bansa tayo nandun mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Itong si Senadora mga katambay. Senadora Amy Marcos. Ibang klase po si Senadora. Ibang klase po. Talagang kayang-kaya po yata o kayang-kaya yata bilugin ang ulo o bibilugin na namang muli ang ulo ng mga Pilipino. Dahil dinadala tayo sa mga release statement po ng Senadora na talagang kala mo siya napaka makabayan. Talagang yung kanyang ginagawa ay para sa bayan. Walang pinoprotektahan mga katambay. At nakita po natin, inuutusan po niya ngayon. Ayon po sa kanyang pahayag ay inuutusan po o nakikiusap na siya sa kanyang pinsan, mga katambay, sa kanyang pinsan na speaker na makinig na raw po. Makinig na sa Pangulo, mga katambay. Ibang klase po Senadora, no? Mukhang hindi pinaikinggan. Hindi nakikinig ang speaker. Pati yata sa kanya hindi rin nakikinig ang speaker Di ba? Pakinggan po natin. Samantala, nanawagan naman si Senadora Amy Marcos sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na makinig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kaugnay ng panawagan ng Presidente na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa programang Damdaming Bayan. Sinabi ni Senator Amy na dapat irespeto ang Pangulo at isantabi muna ang ambisyon sa politika alang-alang sa bansa. Konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Dapat makinig na sa Pangulo. Alang-alang sa bansa, yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Dumistansya naman ang Senadora sa bangayan ng Pangulo at kaibigang si VP Sara Duterte na tinawag nitong madugo at putikang away. Kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat po, diba? Pero yung mamagitan, ako sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Una-una, Senadora, kayo po ang naglagay sa putikan sa Pilipinas. Kayo po Senadora Amy Marcos ang naglagay sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, sa putikan, sa imbornal, sa kumunoy. Dahil po sa inyo, nalagay po ang bansa sa putikan, sa kumunoy, di ba? Sa kahihiyan, di ba? Dahil kayo po ang naging ugat ng lahat kung paano nyo po niligawan ang isang Vice President na hindi naman tatakbo. At siya ay kontento na tumakbong mayor sa Davao City dahil sa totoo, pati ang kanyang ama ay hindi po napapayag at ayaw patakbuhin ang kanyang anak ng dating Pangulong Duterte, ang Vice President. Kaya nga po sino ini-endorso niya? Di ba? Ini-endorso niya ng dating Pangulong Duterte ay si Bato. Kung hindi si Senator Bato ay si Senator Bongo. Pero dahil nga po sa ambisyon nyo po na makabalik sa kapangyarihan, real talk, di ba? Totoo po yun Dahil po sa inyo, kayo po ang masisisi number 1 ng mga Pilipino. Dahil ganyan lang po pala ang ibibigay nyo sa amin sa taong bayan na serbisyo. Tapos sasabihin nyo, magtrabaho na lang. Ano po ba ginagawa ng pinsan nyo? Hindi nga sumusunod. O kaya, scripted. Scripted lang po yata ang ginagawa ninyo. Kunwari, walang alam ang Pangulo. Kunwari yata, hindi sumusunod ang speaker sa Pangulo. Pero, ang katotohanan po yata ay planado po talaga na kailangan pabagsakin po ang mga Duterte. Di po ba? Saka wala pong nakikita sa inyo ang mga Pilipino, Senadora Amy Marcos. May nakita po ba sa inyo na kayo po'y concerned
sa Pilipinas? Concerned po ba kayo sa bansa? Concerned po ba kayo sa Pilipino? Concerned ba kayo sa mahihirap? Concerned ba kayo sa middle class? Concerned po ba kayo sa nangyayari sa bansa? Lalo sa ngayon, paano po ba magpatakbo ang inyong pinsan at ang inyong kapatid? Yung mga pinangako, mga promises, natupad po ba? Ano po ang nakita ng taong bayan? Puro pasakit, hirap, sama ng loob, pamumulitika ang trabaho po ng inyong pinsan. Kasama po yata ang inyong kapatid po yata na weak leader. Kasama po kayo ron. Wala pong naasahan sa inyo mga Pilipino. Wala po yata kami naasahan sa inyo maliban po sa puro statement, puro release, puro media mileage ang naasahan po ng mga Pilipino sa inyo, Senadora. Napakarami nyo pong pinaputok. Kayo mismo, narinigan namin sa inyong mga statement sa Senado. Nakitaan nyo ng mga korupsyon ang inyong kapatid, ang pamamahala na inyong kapatid. Ang pamamahala ng inyong pinsan, nakitaan nyo ng mga korupsyon. May ginawa po ba kayo sa taong bayan? Pera ng taong bayan? May ginawa po ba kayo aksyon? Daig pa kayo ng pinsan nyo. Kahit po walang ground at alam po ng taong bayan na pamumulitika lang. Demolition job lang ang ginagawa sa Vice President. Politically motivated ang ginagawa. Pero pilit pa rin pong ginagawa na inyong pinsan para lang po mapabagsak yata ang Vice President. Di po ba, mga kababayan? Kahit po lahat na makipagsanib puwersa na ang inyong pinsan sa Makabayan Block sa sinasabi ng Vice President. Sumanib na sa makaliwang grupo para lang sa ambisyon. Ginagawa niya yon. Samantalang kayo, may ginawa ba kayo? Kung sinasabi nyo na hindi nyo nagugustuhan na nangyayari sa ating bansa sa ginagawa ng inyong pinsan, inimbestigahan nyo po ba? Meron po ba kayong investigasyon na ginawa sa pinasabog ng Vice President? Yung kinukontrol ang pera ng taong bayan, 2 tao lang. Gumawa po ba kayo ng investigation, Senadora, sa inyong pinsan? At gumawa rin po ba kayo ng investigasyon doon sa sinabi ng Vice President na pinaputok na hindi halal ng bayan ang inyong hipag? Ang inyong hipag na First Lady, kumukolekta ng siyang damukal na pera sa taong bayan, sa taxpayer. Tahimik po kayo. Tahimik. At ganun din po sa pinaputok nyo na flood control. Kayo pa mismo ang nagpaputok. Isa po kayo sa nag-expose na 1.4 billion ang ginagastos sa flood control. Ano po ginawa nyo? Release lang. Release. Hanggang release lang po. Wala pong nakita ang taong bayan investigasyon. Wala. Puro ano lang po. Puro salita lang saan? Sa mainstream media. Puro nakikita nyo. Kaya saan nyo po dinala mga Pilipino? Sino po ang sisisihin namin? Nagkaganito po ang bansa. Puro kahihiyan. Ang inyo po palang kapatid. O baka kasama yata rin kayo. Pati ang inyong anak. Ang inyong anak din po yata na gobernador. Umuugong po. Na pati po yata kayo at ang inyong anak at ang Pangulo at ang First Lady at ang kanyang pamilya ay gumagamit din po ng droga. Di umano. Ayon po yan kay Cathy Binag. At hindi nyo rin po sinasagot ang issue sa droga. Pati po ang Vice President ay gusto po magpa-drug test na lahat. Pero wala po ditong sagot man lang, pati kayo. Pagdating po sa issue ng droga, tahimik din po kayo, Senadora. Bingi, pipi at bulag din po kayo. Ibang klase po. Ngayon, inaangat nyo po ang sarili nyo. Parang ang may kasalanan lang po ay ang speaker dahil hindi sumusunod at hindi nakikinig sa Pangulo. Paano po pakikinggan ang inyong kapatid? Di ba? Kung ang sinasabi nga ng taong bayan ay weak leader, napakahinang Pangulo, paano pakikinggan ang speaker? Sige nga. Mukhang tumatayo na yata ang presidente ngayon ang speaker. Pati mismo ang speaker hindi kayang pasunurin ng isang presidente.
Kung sa presidente hindi nga sumusunod ang speaker, sa inyo pa kaya? Susunod sa inyo? Senador kayo? Kung yung pinsan nyo, isang congressman, hindi sumunod sa presidente, susunod sa isang pinsan na senador, malabo sa sabaw ng pusit yata yun, senadora. Dahil mismo yung presidente hindi nga sinusunod. Saka ito'y parte ng pamumulitika po yata ito. Parte ng pamumulitika. Kaya wala po tayong aasahan mga kababayan. Dito po sa mga ginagawa po, nakakasama lang po ng loob. Sumasama lang po ang loob ng mga Pilipino pag nagsasalita kayo, senadora. Dahil mismo sa inyo nag-ugat. Kayo ang dahilan, kaya po nagkawindang-windang ang bansa natin. Nalagay sa kumunoy, nalagay sa kapahamakan, at nabaon sa utang. At nagbalikan po ang mga sinasabing napakataas na krimen, napakataas na droga, at napakataas na korupsyon na kayo mismo ang nakakatuklas ng korupsyon pero wala kayong ginagawa. Senadora, ginagawa nyo ngayon dahil halalan, kumukuha na naman po kayo ng simpatsya para po makakuha na naman ng boto sa amin. Mukhang gusto na naman po ninyo makabudol yata. Makabudol na naman kayo sa mga Pilipino dahil nagawa nyo na kay BP Sara. Dahil ginawa nyo, binudol nyo po. Nabudol po ng inyong pamilya yata ang Vice President. Ito lang po ang nahita sa inyo ng Vice President. Sa kabila ng kung ano-ano mga promises, pangako, at sinasabing gagawin ang lahat para lalong gumanda ang Pilipinas, mapaunlad, at talagang umasenso ang mga Pilipino, ano po ang nangyari sa Vice President? Pinagkaisahan po. Pinagkaisahan. Ano po ginagawa nyo? Hanggang statement lang po kayo. May ginawa po ba kayo? May ginawa po ba kayo? Aksyon? Sa lahat ng nangyayari sa sinasabi nyo kaibigan nyo, ang Vice President? Wala. Wala. Hanggang media lang po kayo. Kaya mga kababayan, maging matalino na po tayo. Alam naman po natin ang mga ganitong statement, napakahusay po sa salita. Dadaling ka lang po sa salita, mga kababayan. Bibilugin at bubuduling ka sa salita. Pero pagdating sa gawa, wala. Hanggang salita lang. Hanggang statement. Mismong ito, si Senadora Amy Marcos, napakaraming nakikitang korupsyon, bulag, pipi at bingi. Hanggang salita lang, mga katambay. Kaya kung ito'y mananalong muli, kasama ang kanyang pinsan, dire-diretso po. Ang sinasabi niya, nasa yurak na tayo. Dire-diretso po yun. Pag nanalo ulit ang senadora at ang speaker, dire-diretso. Hindi lang sa Kumunoy ang pupuntahan natin mga tambay. Hindi lang sa Kumunoy. May kasama pang basurahan na parang Manila Bay nung araw na puro taian. Ganun ang dadanasin ng ating bansa. Pagka nag-continue po ang pamamahala nito, kasama po ang senadora na puro salita at puro kapangyarihan lang ang gusto, wala namang napatunayan, ang bansa ay naghihirap pa rin sa kabila na sila'y nagsisiyaman at wala namang ginagawa. Katulad po ng ginto na nawala at lumaya sa Central Bank. Meron po ba kayong investigasyon diyan? Senadora, meron din po ba kayong investigasyon yung ginawa po kasama ang institusyon ng Kamara? Excuse me po. Yung sa PhilHealth, paglipat po ng pera ng taong bayan. Meron po ba kayong yaw-yaw dyan, investigasyon? At inimbestigahan nyo rin po ba yung investment na pinagmamalaki po ng inyong kapatid? Yung Maharlika Investment Fund? Kamusta na po yun, Senadora? Kailangan po namin malaman yun. Hindi puro salita. Kailangan po namin aksyon. Aksyon. Ang dapat po talagang ma-impeach sa hindi naman ang Vice President. Kung tatanungin po ang taong bayan, mas malaki po ang ground na ma-impeach po ang inyong kapatid. Real talk, hindi po ang Vice President. Kung tatanungin po ang taong bayan, mas gusto po ng taong bayan na ma-impeach ang isang presidente kaysa sa Vice President. Sa dami po na anomalya na hindi po ito pinalalabas at hindi iniimbestigahan ng Senado at Kamara, mga tambay. Ibang klase. Yung involvement pa lang po ng First Lady na hindi halal ng bayan pero nagkakapera, kumukuha ng isang damukal na pera sa gobyerno, may impeach na po Pangulo dyan. At yung paglipat pa po ng pera sa PhilHealth,
na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, istapa, ground ng impeachment yan, mga tambay. At yung saka yung ginto, kung totoo yung ginto na ibinenta nila, naku, matindi po yan, impeachment din po yan, ground din po yan. At yung corruption po, kung malaki po ang corruption sa flood control, napakarami pong po pwedeng ma-impeach ang Pangulo. Kaya lang, gamit na gamit po ang pera ng bayan. Kontrolado po nila. Dahil mismo, ang vlogger pa lang, kalahating milyon na ang offer para po tumahimik at batikusin lang ang mga Duterte. Media pa kaya? Vlogger, kalahating milyon. Gaano kalaki sa media? At gaano rin kalaki sa mga congressman para po walang investigasyong maganap sa mga kabalbalan po ng pamahalaan. Ganon din ang mga senador. Dahil diyan magsisimula ang impeachment sa Kongreso at Senado. Di ba? Napansin po natin lahat nananahimik sa nangyayari sa ating bansa. Tahimik. Mga kasundaluhan, kapulisan, gobyerno, tahimik lahat. Isa lang ang focus, ang Duterte. Pero ang isang Amy Marcos, napakalakas ng loob na sabihin na siya independent. Kaya siya independent na. Di ba? Anong klaseng pamumuno ang binibigay ng inyong kapatid? Anong klaseng pamumuno? Ganyang klase po ng pamumuno. Sasabihin nyo, hiwalay kayo? Nagugustuhan ba namin ang pamumuno nyo? Kasama rin po kayo ron sa walang klaseng pamumuno. Dahil ang inyong kapatid ay Marcos. Marcos pa rin kayo. Konsentidora po kayo. Sa totoo lang po, konsentidora po kayo. Kinukonsenti nyo po. Dahil unang-una po kayo nagsinungaling. Nagsinungaling po kayo sa taong bayan. Ganyan po pala ang inyong kapatid. Unang-una, takot na takot magpa-drug test. Ganyan po pala ang inyong kapatid. Ibinigay nyo, inendorso nyo sa Pilipino na napakagaling na inyong kapatid. Talagang ibabango ng Pilipinas at payayamanin ng bansa. Kayo mismo, inangat nyo sa bangko ang inyong kapatid. Pero ang nahita, ang mga Duterte, ang Vice President, lalong-lalo ang sambayan ng Pilipino. Ganito po ang nangyari sa bansa natin. Laganap ang korupsyon, droga, krimen. Dahil dito, dahil dyan sa isang Amy Marcos, dyan po nagmula ang lahat. Dyan nag-ugat. Kaya po tayo napunta sa imbornal. Na-imbornal tayo, mga katambay, dahil po sa kanya. Ngayon, nagmamagaling na naman po ang senadora. Gusto na naman po makabudol, makakuha ng boto at makabalik sa Senado. Pag nanalo na naman po yan, wala na naman pong kibuyan. Walang imik. Wala na naman makikita yan. Wala namang ginagawa investigasyon. Kaya lang naman nagyayaw-yaw yan dahil nga kailangan makakuha ng boto. Kaya po yaw-yaw ngayon ng senadora. Kailangan po makakuha ng boto sa sambayan ng Pilipino. Real talk. Komento na inyong lingkod. Muli po, maraming salamat po mga tambay. Maging matalino na po tayo. At i-research po natin ang mga politiko katulad po na isang senadora. Nakita po natin ang ginawa po ng senadora sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Ibang klase po. Nalagay tayo sa malaking kahihiyan at kapahamakan. Nagkaroon tayo ng presidente na sinasabi nga pong weak at sinasabing user pa ng droga. Mismong si Cathy Binag, ayaw nilang imbestigahan. Si Amy Marcos, si senadora, ayaw niya imbestigahan. Nandiyan si Cathy Binag, si Jonathan Morales, ayaw niya imbestigahan pagdating sa issue ng droga ng kanyang kapatid. Kaya kailangan po, iboto nyo po yan, mga kabayan. Ibalik nyo po sa Senado. Si Senadora Amy Marcos, napakagaling po. Nag-uutos, pero wala namang patol. Nakikiusap, wala naman siyang patol sa kanyang pinsan. Kung yung kapatid nga niya, hindi pinapatulan, siya pa. Di ba? Ibang klase. Kasi, scripted lahat yan. Planado, nakaplano. Di ba? Binobola lang ang Pilipino. Binobola lang tayo. Scripted na yan. Talagang alam nila lahat yan. Isa lang ang layunin. Para magawa na nila lahat ang gusto nila, pabagsakin ng Duterte. Para mucho dinero na. Wala nang problema. Dahil ang pinakamalakas lang naman politika o politiko sa ating bansa sa ngayon,
pinagkakatiwalaan. Di ba Duterte? Sila lang pinagkakatiwalaan sa ngayon. Kaya yun lang kalaban nila eh. Di ba? Muli po mga tambay, maging matalino na po tayo. Huwag po tayong magpabudol muli sa mga magagandang salita. Puro salita, puro statement. Huwag na po. Maging matalino po tayo. Para po sa mga susunod nating henerasyon at para po hindi lalo tayong malubog sa kumunoy at sa imburnal. Kailangan po wakasan po natin sila. Malapit na po ang halalan. Ilang buwan na lang po. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po na inyong maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam! Bye-bye!